Dugong krimen na nangyari sa Fairview, Quezon City. Ang weapon, pusher at nipper. Ang kaso, murder. Murder ng kuko. Ang biktima, si Teresa at ang kanyang hinlalaki sa kanang paa. Dati talaga ako nagpapapedicure weekly. Kasi nga, permissible yung mga ingrown sa kuko ko. Taong 2017 nung nagpa-pedicure daw si Teresa sa kanilang kapitbahay. Maayos naman, kaya lang nung time na nagpalinis ako, may naiwan na ingrown. Kung hindi na natanggal, kumirot. Dahil pakiramdam ni Teresa, she will nail it naman daw, lalo tapos siya ng cosmetology sa TESDA. Siya na ang nagremedyo sa na-murder niyang kuko. 2 days ago, bago ko nakita na yung gilid ng kuko ko, may umusli na nana. Ang ingrown ay tumutubong kuko sa gilid ng ating daliri. Dahil mas matigas ang toenails o ang kuko sa ating mga paa, tumatama o tumutusok ito sa ating balat na kapag hindi natanggal, nagsusugat. Bumabaon dun sa balat na nakapaligid. Painful siya, pwede siyang mamaga, pwede siyang magnana, pwede siyang mangitim, pwede magkaroon ng problema sa mga ugat, pwede magkaroon ng problema sa buto. Pero sa halip na matanggal ito ni Teresa, ang kanyang sugat sa kuko, lalo pa lumala. Kinabukasan kumikirot na yung paa ko, may nana pang natira. Kala ko nakakatulong, hindi naman pala. Pag kumikirot na kirot talaga, hindi ko na kaya. Inihilot ko yung mga gilid ng paa. Saka ako sinasakal yan para umalis yung kirot. Ibinabad niya ang kanyang paa sa maligamgam na tubig na may asin. Yung kate, natatanggal din ng ng asin. Pagkatapos, binalutan pa niya ang kanyang sugat ng retaso ng tela. Inanusakan niya ng albularyo. Maginhawa naman yung pakiramdam ng paa ko. Nawawala yung kate at saka yung kirot. For something that you can do at home, kung mild pa lang yung swelling, pwede nyo ibabad sa tubig na may asin. So this is really to relieve pain, tapos para mag-dry yung area na nagsisimulang magtubig. Dahil sa kanyang sugat, hirap siyang makalakad. Kinailangan pang magtungkod. Hindi na ako nakakapagtrabaho. Malaki na wala sa akin. Palamunin ako dito. At kung kailan naghihilom na raw ito, saka namang minalas, tumama sa pinto. Pagbukas ko ng pinto, nadali yung paa ko, napakasakit. Sumabit tapos dumugo. Kumirot ang sakit. Naiyak-iyak ko talaga. Parang tagos sa puso ko yung sakit. Hanggang ang kuko ni Teresa, tuluyan na natanggal. Hindi ko talaga kaya. Yan lang ang akin. Kaya nga minsan, dinadasal ko na lang na mabuhay pa ako ng matagal. Masakit siyempre. Imbis na susubo ko ng mga apo ko, sa kanya pa napupunta. Siyempre, hindi rin niya kaya magtrabaho. Ang ama ni Teresa na si Mang Remigio, na-murder din pala ang kuko. Masakit. Hindi pagagamot yan. Kasi nagkaroon ng problema eh. Wala kami mapagkunan eh. Dito naman sa Kabasalan sa Zamboanga, Sibugay sa Mindanao. Nakilala ng aming team si Aling na ang sugat sa hinlalaki ng kanyang kaliwang paa hindi raw gumagaling. Pumunta kami Ablarew kasi sabi nila baka naengkanto. Kasi parang may niluto siyang tawas tapos pinudpud niya tapos nilagyan niya ng tubig. Buwanan kung pumunta sa kanyang manikurista si Aling. Sa kalagitnaan ng pagpapapedicure daw niya, biglang umusli ang kuko sa hinlalaki ng kanyang kaliwang paa. Tapos sinabihan ko po yung manicurista parang may natira. Sabi niya hindi na daw gagalawin. Tapos bigla nung 1 week bago natapos yung paglinis, nilagnat ako. Numagana po siya ng paunti-unti. May mga nana na iba na rin amoy kahit nasa malayo. Naamoy mo talaga. Nagpapacheck up ako sa doktor. Unang beses, tapos binigyan ako ng low dosage na gamot. Parang di naman siya umayos. Lumapit din si Ali sa isang albularyo. Pinahira ng cream na gawa sa tawas ang kanyang sugat at saka pinatakan ng dagta ng ugat ng saging. Pero lalo pa itong lumala. May sakit po talaga, parang pinagagano niya yung nipper. Mararamdaman ko talagang may kuko na naiwan. Tawas kasi is used to dry out areas, di ba? So I guess it can help yung mga dagta. I can't comment on that kasi wala pa masyado tayong studies on that. Sa puntong yon, nagpasya na si Aling na kumonsulta sa doktor na nagreseta sa kanya ng mataas na dosage ng antibiotics. Makalipas ang 1 linggo, eto na ang kanyang paa. Magaling na. Na-sanitize mo talaga, may nararamdaman silang masakit. Sabihin talaga dun sa nagmamanicure para makuha. Kung di naman talaga masyadong madumi yung paa, wag na lang para maiwasan yung
ganong karamdaman. Mali pong pagkat ng nails, kaya po siya yung nagkakaroon ng ingrown. Dapat po twice a month papalinis or nagpapapedicure ang isang tao. Hindi mo na kailangan pong basain. Kasi minsan, open force po, baka meron pong nail tech na natanggalan po doon sa kuko. Nagtanggal siya ng dry skin, ng ingrown. Possible po, if ever na mabasa po yun, makakasugat po siya. Samantala, sinamahan si Teresa at si Mang Remigio na kumonsulta sa isang doktor. Yung paa na yan, yung balat po na nakapaligid para pong sugat na nagtatry gumaling. Ang balat po kasi natin kapag nagkaroon ng sugat, nagtatry siyang mag-recover. Gumagawa siya ng panibagong balat. It's just tissue. We need to see kung kamusta yung bone underneath, kung apektuhan ba yung buto dun sa chronic inflammation. And kailangan natin kumuha ng sample. Wala na tayong makitang kuko, no? Yung ingrown toenails kasi, hindi naman dahil sa bacteria. I think kasi yung kanya, nagkaroon siya ng infection. Pag meron tayong paulit-ulit na infection sa lugar na yon na hindi na-address, dito pwede magsimula yung mga skin cancer. Yan ang siguro isa sa mga important na kailangan nating i-rule out. Injectionan ko lang po so relax lang po. Yung kay tatay, merong maliit na parte ng kuko na bumabaon. Pero yung gilid, dahil magapa, yun yung masakit. So, tinanggal na natin yon, tapos binigyan natin ng konting space yung kuko niya para tumubo. So, hopefully, hindi na maging problema kay tatay. Okay naman, maayos naman. Age transfer pa ako sa ibang doktor kasi nga para malaman kung ano talaga yung sugat at hindi gumagaling. Nananawagan ako sa inyo na sana matulungan niyo ako. Mag-ingat kung kanino ipagkakatiwala ang inyong mga kuko. Lalo pat ang sugat sa mga kuko. Ramdam ng buong katawan.